Mapakita siya ng mga tanda, kababalagan, manifestasyon ng kapangyarihan para lang ma-focus nila ang attention nila sa salita ng Diyos na paparating. At nagpe-pray po tayo na sana yung dalawang gawain doon na pinupuntahan namin tuwing linggo o tuwing every other Sunday ay mapag-combine natin. So gusto kong sabihin ito para itaas niyo sa panalangin. Sama natin sa request natin na ang Panginoon gumawa ng daan na imbis na pupunta kami sa dalawang lugar pa at mangangaral ng dalawang beses, ay mapagsama namin sila sa isang lugar. So, ibig sabihin nun, kakailanganin ng isang lugar na nasa gitna nila. Ibig sabihin nun, kakailanganin ng pondo para upa tayo ng isang lugar kung saan pwede silang magtagpo. At doon na lang kami pupunta. Ibig sabihin din nun, kakailanganin ng isang tao na magdidesisyon. Kung parang ginawa ni Brother Rolly na nagdesisyon, nagkaroon tayo ng lugar doon, nagrenta tayo ng lugar, tapos nagkaroon ng burden. You see, merong nag-asikaso, may nangatawan. So yun din ang aking prayer at vision para doon sa gawain natin sa Pampanga. So, alam niyo naman ako, hindi ako yung tipo na nagtuturo, nag-appoint. Ang Panginoon na nagpapakita, nagbibigay ng burden, amen, sa mga taong pinili niya para gumanap ng mga bagay-bagay sa ating ministry. So ipag-pray po natin yun, sama natin sa gabing ito. And also, pinag-pray namin na maging linggo-linggo na kung loloobin ng Panginoon ang pagpunta ron. Okay? Naalala ko yung church ng Sapang Palay, kung paanong tinrabaho po yan ng church namin sa Galas, nung bago pa lang kami. At linggo-linggo po, pinupuntahan namin pagkatapos ng service. Parang ginagawa natin dito. Tapos ng service, kakain lang, takbo doon sa Sapang Palay para i-share ang message sa kanila. At tingnan nyo po ngayon, nakakatuwa na nagpapatuloy sila at lumalago. Amen, sa pananampalataya. Sana po ganun din mangyari doon sa church, doon sa ating outreach sa Pampanga. At papasalamat din tayo sa mga taga-Qatar dahil kasama natin sila dito sa ministry ito. Umaalalay sila. Amen. Nagpapadala sila ng konting assistance para maitaguyod natin yung gawain natin doon. Pero gusto kong ma-update kayo, sabihin sa inyo, para maisama nyo sa prayer at maramdaman nyo na bahagi kayo ng ating ministry. Bawat isa sa inyo, bawat tulong, bawat panalangin, bawat sentiment na nilalagay nyo sa mission box ay meron pong malaking nagagawa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sa barracks po, pinagpipray din namin maging linggo-linggo na. At sa ngayon po, pasalamat ako dahil meron ng isang brother na may burden para asikasuhin po yung gawain doon. Sa katauhan po ng ating kapatid, Brother Arnel Navales. Amen? Mga wala pa kaming formal na usapan na gawing linggo-linggo, pero nakikita ko ang kanyang burden para doon sa gawain. Remember, meron pong 16 nang nabautismuhan doon sa mga trabahador ni na Brother Roming. At gusto nating mapagtibay sila. Sa ngayon po, nagba-Bible study si Brother Arnel ng mga basic teaching natin para mapatibay sila sa mensahe. At ipinagpipray ko rin na sana dito sa church, yung gift na ito na nasa ating kapatid ay magamit. Pinagpipray ko na every Sunday, magkaroon tayo ulit ng Sunday school natin para sa mga matatanda. Hindi lang sa mga bata, may Sunday school dapat. Mga matatanda din, dapat napapagtibay sa mga doktrina, mga katuruan ng message, especially yung mga baguhan. Magre-review tayo ng mga basic teaching natin, kagaya nung ginagawa ko paminsan-minsan. Pero gusto nating gumana as much as possible lahat ng offices ng fivefold ministry dito sa ating church. So, magbibigay tayo ng daan. Kailangan bigyan ng daan kasi para mag-manifest at makinabang po tayo doon sa gifts na binigay ni Lord dito sa church. Alam ko, maraming mga may kakayanang magturo dito at bibigyan ko sila ng tsansa magturo ng mga basic teaching natin. And I believe from there, amen, ay mas lalago sila, mas malilinang yung kanilang kaloob at magiging higit na blessing. Hindi lang dito sa church natin, kundi sa iba pang mga church. Kasama ko ba kayo doon sa pangitayin na yun? Amen? Pray natin. Amen. Para hindi ako pa rin ang magsa-Sunday school, ako pa rin magpipreach. Mas maganda makita yung, amen, lahat ng mga kaloob na binigay. Yung mga may kaloob ay gumagana, naglilingkod dito sa ating kalipunan. Alright? Tayo po ay tatayo ulit. Papasahin natin ating
Manalang kasulatan. Buksan natin sa 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 10. 2 Timothy chapter 1. Basahin ko muna sa English. Sabi dito, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus, kailan? Before the world began. Sabi sa Tagalog, ganito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala yung nilagay dito. But ang mas tumpak na translation ay layunin. Ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Verse 10. But it is now made manifest. Now made manifest. Made manifest is equivalent to revealed. It's now revealed. Right? Dating pinanukala ng Diyos, nilayo niya before the foundation of the world, ninais niya before the foundation of the world, pero ngayon ay naihayag. Yun ang ibig sabihin nun. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Sabi sa Tagalog, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Basahin din natin ang Ephesians chapter 1, simula sa verse 9 hanggang 12. Having made known unto us the mystery of His will. Ito na naman, merong ipinahayag sa atin, pinaalam, at yun ay ang hiwaga ng kanyang kalooban. Having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. May purpose na naman sa kanyang sarili. Alright? Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Verse 12, that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Basahin din natin sa Tagalog para maintindihan natin ng gusto. Sabi, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya na yaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalulatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Paintulot niyo po, basa pa tayo ng isang scripture, Isaiah chapter 14:27. Isaiah sa Tagalog. Isaiah 14:27. Sabi dito sa English, For the Lord of hosts had purpose, and who shall disannul it? And His hand is stretched out, and who shall turn it back? Sa Tagalog, sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, at sinong wawala ng kabuluhan? At ang kanyang kamay na nakaunat, at sinong mag-uurong? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita.
Gusto kong mangusap sa gabing ito tungkol sa mensaheng pinamagatan kong God's revealed purpose gives you a target to hit. Medyo mahaba po. Pero may idea lang, kaya ang aking purpose. God's revealed purpose gives you a target to hit. Mari tayo magsiupo. Hilingan ko si Brother Joel, naiwan ko yung aking, Brother Joel, please, sa office, yung building stone sa desk. Gusto kong bumasa ng ilang quotation ng prophet bago ako magpatuloy. Pero doon sa mga scriptures na binasa natin, makikita nyo dito na ang kalooban ng Diyos, bagamat ito ay hiwaga nung pasimula, ito ay kanyang ipinahayag. Sa takdang panahon, sa mga pinili niyang bayan, ang pinili niyang tao, dahil yung layuning yun ay walang hanggan at hindi maaring mabigo. Ibig sabihin, walang makakaawat para matupad yung layunin ng Diyos na pinanukala niya bago pa itatagas ng libutan. At meron siyang mga piniling tao para tumupad doon sa mga panukalang yun o sa mga layuning yun. Diyan papasok yung ating parte. Ang sabi dito, message ng prophet sa what it takes to overcome unbelief, all unbelief, I think this is 1960. Sabi niya dito, when God speaks to a man, importante na ang Diyos ay makapangusap sa tao. Or else, the man will have no direction in life. When God speaks to a man, he has faith. Faith cometh by hearing, and hearing from the Word of God. When God speaks to a man, he has faith, and he has ambition, and he has a purpose. When God speaks to a man, he gives him a purpose. When God speaks to a man, he gives him ambition. When God speaks to a man, he gives him faith to do it, to accomplish it, or achieve what his purpose in life is. What God called him to do, he's called us to be in the church of God. Pansinin niyo rito, kailangan mangusap ang Diyos para ang tao ay magkaroon ng ambisyon, magkaroon ng layunin. In other words, magkaroon ng direksyon. At hindi lang yun, ang kagandahan nito ang sabi, hindi lang siya nagbibigay ng ambisyon o direksyon o layunin sa buhay ng isang tao kapag siya'y nangusap, kundi ang sabi, siya rin ay nagbibigay ng biyaya, can you say amen? At ng pananampalataya para yung taong yun, manampalataya siya na kaya niyang tuparin yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay kahit na gaano kalaki. Oh, praise the Lord. Pwede akong mangaral ng pang 2 buwan dito sa quote lang na ito. Napakayaman. Para sa akin, napakagandang quotation. At akma-akma doon sa scripture natin na binasa, amen, kailangan ma-reveal ang layunin niya sa atin. Kailangan ma-reveal ang mystery of His will. Or else, we won't have any ambition that is right. Marami tayong mga ambisyon bilang tao, pero karamihan doon sa lungat sa kalooban ng Diyos. Sa lungat sa plano ni Lord. Kaya ang nangyayari sa ating pagsusumikap na maabot yung mga sarili nating ambisyon, nagkakawindang-windang ang ating buhay. Dahil hindi naman yun ang kanyang itinalagang ating pagsumikapan na marating. Kapag ikaw ay pinili ni Lord, ikaw ay bahagi ng kanyang dakilang kaisipan, amen, bahagi ka ng attribute niya, amen, ikaw ay merong gagampanang eternal na layunin. At ang Diyos hindi titigil hanggat
hindi mo natutupad yung eternal na layunin na yun ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay bahagi nun, there will come a point in your life, amen, na yung hiwaga ng layunin niya, can you say amen? At ikaw ay magtatagpo. And you suddenly realize, amen, ito ang matagal ko nang hinahanap. Ito yung gusto kong gawin. Ito pala yung gusto ni Lord na aking pagsumikapan. Ito pala yung gusto ni Lord na paggugulan ko ng panahon, ng aking energy, ng aking mga blessing, ng aking salapi. Can you say amen? Ito ang may kabuluhang bagay. Amen. And it takes revelation. Amen. Ang sabi, ang hiwaga ng kanyang kalooban ay pinahayag kailan? Sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. The appearing of Christ is this day. Amen. May mga tao rito sa panahong ito na kinabubuhayan natin na kailangan makarinig ng mensahe. Amen. Dahil yung mensahe ay pagpapahayag nung dating hiwagang layunin ni Lord sa kanyang kaisipan dahil sila ay kailangang maliwanagan kung ano bang katawagan nila. Ano bang silbi nila dito sa ibabaw ng lupa? Ano bang dapat nilang gawin? Amen? So, kailangang mangusap ang Diyos. Kailangang maghayag siya ng kanyang kalooban. Alright. Now, kahit pa nga bago natin ma-realize yung layunin natin eternally, yung eternal purpose ni Lord sa ating buhay, ang Diyos gumagawa na sa buhay natin. Wala tayong kamalay-malay. Hinahanda na tayo doon. Sa tagpong yun, kung kailan ay magigising tayo doon sa tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Kahit nung kayo ay nandun pa sa anyo ng dugo, amen, ng inyong mga magulang, binabantayan na kayo ni Lord dahil kayo ang tutupad ng layunin yun. Naintindihan niyo ba yun? Hallelujah. Hindi natin napapagtanto, mga kaibigan, mga kapatid, yung pamamahala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Bawat aspeto ng ating buhay hanggang sa pinakamaliliit na detalye ay pinlano niya. Amen. Siya ang nagtakda ng mga tamang tao na makakatagpo natin para matulungan tayong maabot natin yung layunin yun. Praise the Lord. I'm sure, ngayon mismo maalala niyo yung mga taong ginamit ng Lord na hindi niyo naman planong makita at makatagpo sa buhay. Pero nagkatagpo kayo. Amen. At yung taong yun, dinala kayo sa ibang tao at nakatagpo nyo yung taong yun hanggang sa dulong ng mga pagtatagpo, ang nakatagpo nyo ay si Lord. Ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng bagay. Siya ang nag-o-orchestrate ng lahat ng nangyayari sa ating buhay dahil pinili na niya tayo. Amen. Gusto ko magkaroon kayo ng ganitong katiwasay at katiyak na buhay. Amen. Na hindi na kayo mag-aalala ano kayang mangyayari sa akin. Amen. Sa hinaharap. Kapag na-realize nyo kayo pinili, huwag na kayong mag-alala. Hawak kayo ng Diyos sa kanyang palad. Amen. Kung meron kayong gagampanan, hindi kayo hayaan ng Diyos, amen, na masaktan, mawasak, mamatay, hanggat hindi natutupad yung layunin yun na nasa kanyang palad. Hawak-hawak niya ang buhay natin. Amen. May mga pangyayari, may mga panahon na parang bakit nangyayari ito? Parang ang dilim ng paligid. Bakit ganito ang aking pagsubok? Amen. Kapag nagkaroon kayo nitong revelation na sinasabi ko, amen, ngingitihan nyo na lang yan. Hallelujah! Praise the Lord! At sasabihin nyo, amen, ano pa man yung kailangan kong daanan, amen, lahat ng yan ay magkakalakip-lakip lamang para dalhin ako sa aking tunay na destiny sa itinakdang lugar ng Diyos para sa akin. Hallelujah! Praise the Lord! Maaring meron akong daan ng kirot, meron akong daan ng disappointment, meron akong daan ng mga malaking pakikipagbaka. Pero dadaan lang ako, hindi ako hihinto doon. Because I am destined, hallelujah, to fulfill God's vision. At pagkatapos kung tuparin nyo dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ni Brother Branham, merong pagkabuhay na maguli para sa akin.
Only those who will fulfill God's purpose on earth shall have resurrection unto life. Sabi ni Brother Branham diyan, mga germatized seed. Sabi niya, kita niyo yung mga hybrid seeds. Pagka tinanim niyo yan, hindi tutubo. Naintindihan niyo ba yun? Yung hybrid na corn, di ba, hina-hybrid nila, ilalahok-lahok nila yung bini, yung klase ng bini. At nakapag-produce sila ng mas malaki, mas magandang tignan, marahil napapatamis nila. Pero subukan mo yung produkto ng hybriding na yun, itanim mo sa ilalim ng lupa. Aani ka ba? Meron ka bang makikitang tubo? Hindi natutubo. Amen. Bakit? Life stops right there. The purpose stops right there. Kaya sabi ni Brother Branham, sila yung bubuhayin doon sa general resurrection, hindi para mabuhay magpakailanman, kundi para tapusin na ang kanilang buhay. Sila ay hatulan at sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? At ang bride ang magja-judge sa kanila. Samantalang ang mga germatized seed, yung mga may elected seed, natutupad ng kalooban ni Lord dito sa ibabaw ng lupa. Makakakilala ng kanilang pagkatawag. Mamatay man sila. Pagdating ng first resurrection, sabi sa Revelations 20 verse 4, sila ibabangunin muli. Hallelujah! Amen! At paluluklukin. Amen. Sa luklukan ng Diyos. Sa luklukan ng paghatol. At sila ang hahatol doon sa mga ungermatized seed. Kung merong ganong salita. Amen? Para tayo yung salita natin ang magdadala sa kanila sa huling hantungan nila. Pero pagkatapos ng white throne judgment, you will still be there. Patuloy ang inyong buhay. Bakit? Kasi ang purpose ay hindi temporal purpose. Ang purpose ay eternal purpose. Kaya nga, pagkatapos ng buhay nyo dito, eternal yung iyong ginagawa ng pagkatawag. Amen? Pagkatapos doon, bubuhayin kayo. Bakit? Hindi natapos yung layunin doon. Merong walang hanggan. Hallelujah. Na naghihintay sa atin. Maghahari pa tayong kasama niya for 1,000 years. Hindi lang yung maghahari pa tayo for all eternity. Titira pa tayo sa New Jerusalem. At atin pang makikilala siya ng higit habang nakakasama natin siya doon. Amen? Sa walang hanggan. Hallelujah! Hindi ko alam kung ano pang mga mararanasan ko doon. Pero ang layunin ni Lord ay magpapatuloy sa aking buhay at sa buhay niyo ng mga pinili ng Diyos bago pa itatagan sa libutan. Because it's an eternal purpose. Kaya praise be to God, hindi nakatuon ang aking atensyon dito lamang sa kaprasong panahong ito sa mundo. Meron lang akong konting kailangang tuparin. Dahil yung malaking bahagi ng ang layunin ng Diyos, gagampanan ko doon. Hallelujah! It's an eternal purpose. Hallelujah! Praise God. Siya ang naglinya ng mga tamang tao. Siya ang naghanda ng mga tamang breaks sa ating hinaharap. Hindi yan swerte. Sinuwerte ko. Sinuwerte. Ang Diyos ang nagtakda ng mga bagay-bagay na yan. He prepared also all the solutions to every problem that you will encounter. Isip niyo ba yun? Kung alam ng Diyos, ang simula hanggang sa wakas, alam niya bawat problema na may enkwentro niyo. Amen? Kung kayo'y kasama sa kanyang isip at bahagi niya at may gagampanang walang hanggang layunin, amen, hindi kaya naisip nyo ba, hindi kaya inisip nyo na rin yung mga solusyon dun sa problema na may enkwentro nyo? Amen? Amen? Problema natin yun, minsan tayo ang nag-iisip ng solusyon. Hindi ko naman sinasabing maging mga inutil na kayo, na hindi na kayo mag-isip kung anong dapat gawin. Don't misunderstand me. Pero ang sinasabi ko lang, amen, walang pag-iisip, walang pagbubunot ng kilay o pagsusunog ng kilay, I should say, at pagmumukmok sa isang sulok, at pagmamaktol, at pag-iisip, pag-aalala, amen, na makakasolve ng problema nyo.
Ang dapat yung isipin, yung Diyos na nagpahintulot ng problemang yan, ay nagtakda na ng solusyon para sa problemang yan. Anong kailangan natin gawin? Makatch natin yung mind ni Lord. Makatch natin yung mind ni Lord. Tinakda niya na ang solusyon sa bawat problema na ating kakaharapin. Siya ang may lubos na pamamahala sa ating buhay. Siya ang nag-orchestrate ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa Isaiah 14:27, ang Diyos ang nagpanukala, sinong magpapawalang bisa? Ang sinasabi ng Diyos, walang makakapigil sa aking layunin. Amen? Sino ang higit na makapangyarihan kesa sa Kanya para pigilan kung ano yung gusto niyang gawin? Di ba? Hindi ito maaring hadlangan ng mga, tawag natin, mga bad breaks, ng karamdaman, ng aksidente. Lahat ng puwersa ng kaaway, amen, ay walang magagawa para pigilin ang layunin ni Lord na ito. Sometimes we think because we have made some mistakes and we're not where we ought to be, that we must have stopped God's purpose in our life. Diba? Dumarating ba kayo sa ganung punto? Para bang, hindi ako dapat dito eh. Hindi ito yung lugar ko dapat eh. Bakit nangyayari sa akin ito? Kasi nagkamali ako eh. Kasi resulta ito ng aking mga pagkakamali dati. Marahil? Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi mahadlangan maging ng mga pagkakamali nyo. Ang layunin ni Lord sa inyong buhay. Amen? Hindi mahadlangan nung sin of omission nyo at sin of commission nyo yung layunin ni Lord. As long as nare-realize nyo, amen, nagkamali ako doon at lumapit kay Lord at binalik nyo yung sarili kay Lord, amen. Ano man yung nagawa nyo dati, ano man yung mga gagawin nyo pa sa hinaharap, kahit yan ay hindi hahadlang para matupad ang layunin ni Lord sa inyong buhay. Mga pagkakamali. Okay, example. Si Jonah ay nagkamali. Praise the Lord. Sino sa inyo hindi nagkamali? Pero kahit yung pagkakamaling yun, ay maaaring gamitin ni Lord para lalo pang matupad yung layunin niya. Si Jonah ba ay nagkamali? Amen. Sa kanyang sarili, malinaw na disobedience yung ginawa niya. Ang sabi ni Lord, saan ka pumunta? Sa Nineveh. Saan siya nagpunta? Sa Tarshish. Saan siya dapat pumunta? Saan dapat niya masumpukan ng sarili? Sa Nineveh. Pero saan niya nasumpukan ng sarili niya nung mga panahong yon, sa maliit na yugto ng buhay na yon, sa barko na patungo sa Tarshish. Mali yun. Totoo yun. Nagkamali siya. Pero yung pagkakamali yun, nakita na ni Lord. Nakita na ni Lord yun sa kanyang dakilang plano. At yung pagkakamaling yun ay ipipihit ko para lalong maging maluwalhati yung pagkatupad ng aking dakilang layunin. Hinayaan niya magkamali si Jonah para siya maihatid ng isda doon sa Nineveh. Dahil kung barko ang naghatid sa kanya sa Nineveh, ay hindi magiging kapani-paniwala yung kanyang pangangaral. Dahil yung mga taga Nineveh ay sumasamba sa Diyos ng karagatan, sa isda. Kaya nung siya ibuga nung isda, nung balyena, ay nagmukhang tunay na propeta siya dahil nanggaling siya sa bibig ng Diyos. Nagkamali siya, pero sa isip ng Diyos, everything's under control. Hallelujah! Yung pagkakamali niya ay pinihit ni Lord para masunod ang kanyang sakdal na kalooban. Hallelujah! At nung mangusap na si Jonah, amen, pinaliwanag niya sa kanila na ang Diyos ay hindi isda. But nakuha na yung atensyon nila. Nakuha nyo? So all things work together for the good of them that love Him. Alright? At nakita nyo kung anong nangyari. Abay, nagkamali si Eva. Abay, nagkamali din si Adan. Hindi ba? Pero lahat ng yun ay nakatakda doon sa dakilang layunin ng Diyos. Hindi niya dapat kinain yun eh. Pero dapat din.
Nalilito na ba kayo? May mga bagay, amen, dito sa buhay, hindi natin maintindihan bakit ko nagawa yun. Bakit nagkamali ako. Ang engot-engot ko naman. Bakit ko nagawa yun? Amen? Pero nakita na ng Diyos yun before the foundation of the world. Amen? Hallelujah. Kung hindi nagkasala si Eva, kung hindi siya nagkamali, hindi marireveal yung ibang mga attribute ni Lord. Kundi siya nagkasala. Amen. Sinong ililigtas ni Lord? Paano niya mapapakilala yung sarili niya bilang tagapagligtas? Kundi siya nagkasala, sinong magkakasakit? At paano may papakita ni Lord yung kanyang katangian bilang tagapagpagaling? Kundi sila nalayo. Amen. Paano may papakita ni Lord yung pagiging tagatubos niya? Lahat ng yun nakita na ni Lord. Amen. Kahit yung mga pagkakamali ng kanyang mga anak, hallelujah, ay kontrolado ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya kung meron kayong mga nagawang pagkakamali, ang laki, ang daming naapektuhan. Amen. But if you realize, amen, na nagkamali kayo, lumapit kayo, ilagay nyo yung sarili sa kamay niya, forget about it. Ipagpag nyo na yung guilt. Ipagpag nyo na yung guilt nyo. Amen. Dahil yun ang gagawin ng diablo sa inyo. Nagkamali ka, ikaw lahat ang may dahilan yan. Kaya ganyan, ang dami nagsasabi dahil sa kamangmangan mo, dahil sa pagkakamali mo. Pero kung ikaw ay talagang lumapit na kay Lord, pinagsisihan mo na yun. Sumuko ka na sa Kanya, binigay mo ng buhay mo sa Kanya. Kalimutan mo na yun! Hallelujah! Amen! Everything's under control! Maintindihan mo pagdating banda parol, bakit mo nagawa yung pagkakamaling yun? That's be the name of the Lord. Hallelujah. Ang Israel, laking pagkakamali. Tinanggihan nila ang Mesiyas nung magkatuwang tao. Sabi natin, Panginoon, pumarito ko sa ganang akin, yung ganang akin ay tumanggi sa akin. Hallelujah. And they all, amen, cried out, crucify him. Let this blood be upon us and our children. Praise the Lord. Abay, tama ba yun? Abay, mabuti ba yun? Amen? Sila ang humusga sa kanilang sarili. At ayon sa kanilang sinabi, amen, nangyari sa kanila ang kanilang mga sinapit all through the ages. Alam natin ang dinaanan ng mga Hudyo. Tinanggalan sila ng dangal. Ni-rape ang mga babae nila. Pinagpapatay sila by the millions. Pinahirapan, inalipin. Amen, sinunog. Hallelujah. Nilason at lahat. Ginutom at lahat. At sila'y nagpangalat sa iba't ibang dako. But Brother Branham said, it was the tender hand of Jehovah. Alam ni Lord na gagawin nila yun. At yung kanyang, amen, maiingat na kamay ay nakaalalay na before the foundation of the world. At pinahintulot ni Lord yun. Bakit? Kasi para mabigyan niya tayo ng pagkakataon. Hallelujah. You see, mga pagkakamali, ang daming pagkakamali. Pagpag natin ang guilt, pagpag natin ang nakaraan, ilagay natin ang ating kamay, ang ating sarili sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bakit nangyari yun? Bakit sinapit nila yun? Di ba bayan sila ni Lord? Pero sabi ng ating propeta, yun ang paraan para sila ay maitulak pabalik sa promised land. Dahil hindi pa natutupad yung eternal purpose ni Lord sa kanila. Habang nandun siya sa panahon ng pagkakamali, sa panahon ng error. Can you say amen? Hallelujah. Kapag pinili kayo, hindi ibig sabihin na hindi kayo magkakamali. Hindi ibig sabihin na hindi kayo dadaan sa mga, amen, mga malaking mga, tawag dito, mga disgrasya. Hindi ibig sabihin na hindi kayo papalpak. Pero yun ay kasama lahat sa plano ni Lord para ang kanyang sakdal na layunin sa wakas ay matupad sa inyo. Hallelujah.
Naalala ko yung isang babae na disgrasya siya, na involved siya sa isang car accident. Nabalian siya ng leeg. At dahil doon, ang kanyang asawa, ang kailangang gumawad, kailangang magtrabaho, of course, pero dahil nga na disgrasya siya, dumating yung punto na kailangan bantayan ng asawa niya yung pamilya, yung mga anak, lahat. At hindi na rin siya nakapagtrabaho dahil doon sa sitwasyon ng kanyang asawa. Kailangan siya alalayan. So dumating yung punto na masyadong na-depress itong babaeng ito. Pinag-usapan niya yung kanyang asawa na, humayo ka at magtrabaho ka, kakayanin ko na to. Kailangan mo magtrabaho. Ang dami mo nang na-miss na mga break dahil sa akin. Pero nung isang araw na nasa trabaho yung kanyang asawa, ang sabi niya, wawakasan ko na tong paghihirap na ito. Sobrang depression. Nakita niya yung baril ng kanyang asawa, nakasabit dahil isang hunter yung kanyang asawa. Ang problema niya, hindi siya makalakad. Kailangan niyang gumapang. Nung tumayo siya dun sa kanyang wheelchair para gumapang, amen? Utusan niyang kinaupuan para gumapang, ay natabig niya yung lamesa na kinaroroonan nung controller, yung remote control ng kanyang telebisyon. Amen? Ang nangyari ay tumalsik yung controller at bumaksak at iniluwa ng controller yung dalawang baterya. At nagkataon na nalipat yun sa isang istasyon na merong nangangaral. At naroon siya, nakatiyaya doon, hindi siya makakilos. Amen. At nakapikit siya. Amen. Sabi niya, mamamatay na ako. Pagkatapos ito pa ang naririnig ko. Hindi kasi siya believer noon. Pero habang nagtatagal, wala siyang magawa. Hindi niya pwedeng ilipat na wala na yung baterya doon sa controller. Hindi niya maabot, hindi siya makagapang, nandun siya. Amen, wala siyang magawa. Helpless. Amen, kaya ang nangyari, kinailangan niyang marinig yung buong sermon. Sa madaling kwento, amen, na-convert siya doon sa sermon nung preacher sa telebisyon. Binigay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. At ngayon, yung babaeng yun ay isa ng ganap na Kristiyano, 10 ng kanyang sambahayan. Amen. Ano yun? Walang aksidente na makakahadlang sa katuparan ng layunin ng Diyos sa buhay mo. At kapag hindi mo pa oras, hindi mo pa natutupad yung layunin yun, walang makapipinsala sa iyo, walang makapapatay sa iyo. Oh, hallelujah. Dapat mag-alis na yan ng takot. Sana magbawas yan ng presyon ng dugo. Kasi mga inaalala natin, mga takot natin, baka mangyari, yan ay nagpapataas ng presyon. Pero kung tignan mo ng ganito, hindi ako masasakta, hindi ako mawawala hanggat di patapos si Lord. Amen? Pagkatapos na siya, di kunin niya na ako. Blessed be the name of the Lord. Kung kailangang tisurin ka para magising ka at makapangusap si Lord sa iyo, gagawin niya. Para makita mo yung layunin ni Lord sa iyong buhay. Amen. Tingnan niyo yung quote ng ating prophet. Dito sa message na I'll try to make it message of 40 minutes. Alright? Para meron tayong panahon para mag-pray. Mahaba-haba. This is a message na, excuse me. I know my Redeemer liveth. This is 1958. Sabi niya, no matter how little you are, how big you are. No matter how little you are, how big you are. How important you are, or how unimportant you are here to serve a purpose. Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose, my eye and every part of our bodies is to serve a purpose. And it was not put here just to see what it would look like when it was put here, but it was put here to serve its purpose. Right? And ito yung parteng gusto kong
mabasa natin lahat. It was God's divine plan. It was God's divine plan to do so. It was God's divine plan to do so. And if we are put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled. Nothing can harm us until that purpose that God has put us here for has been made manifest. No matter how much trouble we have, how much heartaches or sorrows we go through, all of these are reasons, and there's a reason for it. Sabi niya, we will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on, and all the earth was destroyed. The vegetation and everything was destroyed, but Noah and the seed that he had taken into the ark. God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today, resting upon that beautiful revelation of the Word of the living God. How happy we ought to be. Na tayo nakasandig dun sa napakagandang kapahayagan ng salita ng buhay na Diyos. Amen. Gaano tayo dapat magdiwang at magsaya dahil naihayag sa atin sa pamagitan ng mensaheng ito ang kalooban, ang salita ng Diyos. At dito nakasalig ang ating buhay. Hallelujah. At ang sabi niyo dito, resting upon that beautiful revelation of the Word of the living God, that there is neither things present nor things that can come. There's no sickness, no sorrow, no death, no perils, no nothing can separate us from the purpose of the living God. What God has imagined in His mind, what God has purposed in His heart to bring to pass, there is no denomination, no demon, I should say. Pareho lang yun. Demon, there's no power. There's nothing can ever separate God's great, immortal, eternal plan. It must be as God has said. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Merong isang police. He was a believer. At inatake siya ng isang drug addict. At sinaksak siya. Sa kanyang ulo mismo. 3.5 inches yung haba ng punyal. Na natarak sa kanyang ulo. At ito'y lumagos sa kanyang utak. At naitakbo siya sa ospital. Sabihin ng doktor, na gano'n nga, 3.5 inches yung pumasok sa kanyang utak. Sabi ng mamahal niya sa buhay, nako, kung sakaling maligtas ang ating mahal sa buhay, baka gulay na siya. Makaligtas man siya dito sa trahedyang ito. But then, pagkatapos ng mga test na ginawa nila, at pagkatapos ng operasyon ng surgeon, ay kinausap niya yung mga kamag-anak, at ang sabi ng surgeon na gitong report niya. Sabi niya, yung blade na tumusok dun sa utak ng inyong mahal sa buhay, ang sabi, the knife blade missed the part of the brain which controls motor skill by less than a millimeter. Isang milimetro ang layo para tamaan yung nerve na nagbibigay ng kakayanan sa tao na kumilos. Ibig sabihin nun, ay hindi siya magugulay. Makakakilos pa siya dahil sumablay ng gabuhok. Alright, hindi pa yun. Ito pa yung report. Tuloy natin yung report. Ang sabi, the knife blade missed the part of the brain that controls speech by less than a millimeter. Ganon din. Yung bahagi naman ng utak na siyang kumukontrol dun sa pagsasalita ay nahagingan din ng half or less than a millimeter. Ganoon kalapit. Kung konting galaw lang, disgrasya na yung pagsasalita niya. Hindi lang yun ang sabi, it missed the main nerve that makes sensation. Yung nerve din
na nagpaparamdam, amen, ay na-miss din by less than a millimeter. And not only that, the main artery that supplies blood to the brain, amen, was missed by less than a millimeter. At sabi ng surgeon sa dulo ng kanyang report, isang bagay lang ang maaari kong sabihin para i-describe ang pangyayari sa inyong mahal sa buhay. Para i-describe ang kanyang kalagayan. Amen. He was a less than millimeter away from death. Konting pihit lang sa anumang direksyon, yari siya. Pero anong pinapakita ko sa inyo? Kontrolado ni Lord. Kontrolado niya ang detalye ng buhay natin pag di pa siya tapos sa inyo. Amen. Alam niya ang hangganan ng kaaway. Binigyan niya ng hangganan, hanggang diyan ka lang. Sabi niya doon kay Satanas tungkol kay Job, ang sabi niya, sige, galawin mo, pero huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Sige, galawin mo hanggang sa kabuhok. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Alam niya kung paano tayo ingatan. Alam niya ang detalye ng buhay natin. Pinakamaliliit na detalye. Kontrolado niya kung paano kayo makaliligtas. Amen! At hindi kayo mamamatay dahil hindi pa kayo handa. Hindi niyo pa napufulfill yung kanyang purpose. Amen! Gagawin niyo yung kung kailangan gabuk lang. Beautiful. Amen. So nothing can snatch you out of God's plan. Not an accident. Anumang pangyayari sa buhay. Amen. Merong isang ministro, a Baptist minister before, pero nangusap ang Diyos sa kanya na hindi siya dapat pakontrol sa isang denomination lamang. Ang kanyang gift ay dapat pakinabangan ng maraming tao. Habang nandun siya sa Baptist denomination, ay kontrolado siya ng Baptist. Kaya siya ay umalis doon sa payong ng Baptist ministry at gumawa siya ng independent church niya. Kaya lang, dahil siguro sa napamahal na rin yung Baptist sa kanya, hindi niya maalis-alis yung salitang Baptist dun sa pangalan ng church niya. Nagbigay siya ng bagong pangalan sa church niya, pero may Baptist pa rin. Para bang ganito, para maintindihan nyo. Elect Baptist Church. Eba pa rin. So tuwing naisip niya, dapat wala na to, umalis na nga ako sa Baptist eh. Para bang nagdadalawang isip siya palagi, hanggang isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. At yung karatula nila dun sa church, ano yan, 3 patong. Yan dyan yung elect, Baptist yung pangalawa, church yung dulo. Abay, tinamaan ba naman ng malakas na hangin? Yung karatula nila, at yung Baptist lang ang natanggal. Ano yun? May mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, ang Diyos magbibigay ng biyaya para yung bagay na yun ay maalis. Dahil hindi siya papayag na hindi matupad ang layunin niya sa buhay mo. Hallelujah! Doon sa mga bagay na para bang hindi na natin kaya, si Lord na magbibigay ng extra push. Extra push. Merong mga believer na kailangan palagi ng extra push. Amen? Dapat hinahaltak tayo kasi pull eh. Diba? Third pull. First, second, third pull eh. Kaya lang merong mga believer na kailangan may push pang kasama. Bakit? Kasi may mga bagay tayo hindi natin kayang gawin sa ganang ating sarili. Kaya nga sabi ni Brother Branham, bibigyan niya kayo ng kakayahan. Bibigyan niya kayo ng pananampalataya na magagawa niyo yung naihayag na layunin ni Lord sa buhay niyo. Hallelujah. Alright. Tingnan natin si Moses. Tingnan niyo itong mga karakter na ito as we close now. Si Moses, alam natin, siya ay isang promised son. Merong layunin si Lord sa kanyang buhay. Even before he was conceived by his mother. Amen. Meron ng attribute si Lord. Amen. Na nasa isip niya na nakatakda para tuparin ni Moses. Amen. At itong si Moses, nung ipanganak,
Abay, isipin mo naman, pagkapanganak niya, o magdadalawang taon siya, biglang nagkaroon ng atas ang hari. Patayin lahat ng bata from 2 years. Pababa. Gusto kong tingnan niyo ito. Kinakalaban tayo ng kaaway, nilalabanan niya tayo, hindi dahil sa kasalukuyan nating kinaroroonan. Sa posisyon na kinaroroonan natin ngayon. Kung saan tayo naroroon, nilalabanan tayo ni Satanas dahil doon sa ating pupuntahang lugar. Naintindihan niyo ako? Kasi alam niyo, ang ating pananampalataya, walang patid na paglaguyan, walang patid na pag-level up. Di ba? Yung rurok ng layunin ni Lord, bandaron pa yun eh. Di ba? Nandito tayo, kung ano yung pinapayag sa atin, nilalakaran natin. Pero huwag kayong titigil dahil from glory to glory, He's revealing His will to us. Amen? Sa susunod na buwan, baka mayroong mas mataas na antas na paglilingkod. May mas mataas na antas ng pananampalataya. Can you say amen? Mas mataas na antas na dedication. May mataas na antas na bibigay ng sarili sa ating Panginoon. At ayaw ni Satanas yun na tumaas ka pa. Ayaw ni Satanas na maabot niya yung rurok. Kaya maabot mo yung rurok ng pagkatawag ni Lord sa iyo. Kaya lahat gagawin niya para dyan sa kinaroonan mo ay mahadlangan ka na. Hanggang dyan ka na lang. Kita niyo, pagkapanganak kay Moses. Amen, naririnig din ni Satanas yung usap-usapan eh. Di ba? Bay, pangakong anak. Di ba? Praise the Lord. At marahil, narinig niya yung mga conversation. Narinig niya si Jochebed, kasama yung kanyang asawa na nag-uusap tungkol dun sa kanilang anak. Ipinangako ito, siya ay magiging tagapagligtas ng ating bayan. Pero pagkapanganak ay gusto nang kunin ng kaaway. Nilalabanan siya, hindi dahil doon sa kasalukuyang posisyon, kundi doon sa kanyang gagamitin. Anong layunin ni Lord? Si Moses ay gagamitin niya para ilabas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin sa Egypt. What a great purpose. Can you say amen? Gagamitin niya si Moses, amen, gagamitin niya instrumento para mag-manifest, mayayag ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen? Si Moses walang kamalay-malay. Ang mga magulang niya, bagamat may ideya, pero hindi nila alam ang degree ng pagkakagamit ni Lord na gagawin kay Moses. Naintindihan niyo ako? Pero si Satanas, ina-anticipate niya na yun. Ako, nakilang tao to, gagamitin para iligtas ang bayan niya. Kaya sinubukan niya ng patayin. Pahintuin, doon pa lamang. Pero by faith, ang sabi si Jochebed, ang nanay ni Moses, amen, ay siya'y pinawalan doon sa, alam natin yung kwento, sa ilog na punong-puno ng buhaya. But then God all the time was watching over the promised son. Amen. Bakit? Kasi may layunin yun eh. Germetized seed yun. Can you say amen? Yun ang tagapagdala ng layunin ng Lord para doon sa panahong yun na mahahayag pa sa darating na araw. Wala pang kamalay-malay si Moses. Anong malay ni Moses? Diba? Sanggol pa lang siya eh. Pero siya ay nagpapatianod sa dakilang layunin ni Lord. You know, mas mabuti pa nga yung wala pa tayong isip eh. Diba? Wala tayong magawa kundi magpatianod. Pagka nagkaisip na kayo, nagkakaroon na ng kontrahan. Kaya kailangan, amen, na mangusap si Lord sa inyo para pag nangusap siya, naging revelation yung kalooban ni Lord, magawa niyong ipasakop yung sarili niyong pag-iisip. Kaya kailangan mangusap si Lord, kailangan ipahayag sa inyo. Pero nung hindi pa natin alam, di ba, mga nangyayari sa ating buhay para tayo si Moses na inaanod nung alon o nung agos ng tubig nung sa Nile River. Amen. At tinakda ni Lord na yung anak ni Faraon ay maligo. Amen. On a certain time. Amen. Hindi 10 minutes late. Hindi 5 minutes late. Impunto dun sa oras na yon. Saka dumating si Moses at umiyak si Moses at narinig dun nung babae, nung prinsesa, si Moses na umiyak. Kung hindi siya, kung nagpatumpik-tumpik siya, at natulog pa siya ng another 10 minutes, ay lalampas si Moses. Pero, perfectly, sa takdang panahon, can you say amen? Yung prinsesa ay naligo, at eksaktong nandun si Moses, at dinampot si Moses, inalagaan. Alam natin ang nangyari. Sabi niya, paano ko to pasususuhin? Amen? Kailangan ko nang magpapasuso sa kanya. Si Miriam ay sumunod, di ba? Naalala nyo? Kaya nung magtanong, yung prinsesa, sino ang
Pwede, maghanap tayo ng magpapasuso dito. Sabi ni Miriam, magpo-volunteer ako, hahanap ko kayo ng magpapasuso dyan. At alam natin yung kwento, yung nanay niya mismo, nagpasuso sa kanya. God taking care of the purpose. God taking care of the plan. Taking care of the seed. Hallelujah. Taking care of the attribute. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Siguro meron kayo naalala mga pangyayari. Kaya pala nakarating ako dito ngayon. Amen. Hallelujah. Ilang beses akong pinigilan, ilang beses akong muntik-muntikana na, pero hindi ako nandito na ako ngayon. At si Moises ay pinalaki ng Egypt. Inalagaan ng Egypt. At lahat, hindi nila alam na yung inalagaan nila ang wawasak sa kanila. Amen. Yung inalagaan nilang lalaki, amen, ang magpapahiya sa kanila. Ang gagamitin ni Lord laban sa kanila, inalagaan sila. Everything's under control. Kahit ang kaaway ay gagamitin ni Lord para ikaw ay ingatan. Para matupad mo ang layunin ni Lord. Amen? Hindi ba ganun din ang ginawa nila kay Luther? Inalagaan ng Katoliko, pinag-aaral at lahat, hindi nila alam, yung palang magpoprotesta sa kanila. Layunin ni Lord ay matutupad. Amen. Eksakto. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ganon din si Brother Branham. Inalagaan ng mga Pentecostal. Sinuportahan. Di ba? Inisponsoran para makaikot ng 7 beses sa buong mundo para maiproklama ang mensahe at maipakita yung sign of the Son of Man. At mapukaw, can you say amen, ang atensyon ng mga pinili. Praise the Lord. Wala silang kamalay-malay, yung kanilang inisponsoran, amen, ay mangaral ng indictment. I indict this generation. Kasama na ang mga Pentecostal. Pinalagaan sa sanglibutan. Pinalagaan sa denomination. Amen. Pero ang layunin ni Lord, amen, ay matutupad. Hallelujah. Gusto siyang pigilan, gusto siyang patayin. Amen. Inalok siya ng iba't iba. Pero hindi pwedeng mahadlangan ang layunin ni Lord. Kailangan marinig ang tinig niya sa huling panahon. Sa the name of the Lord. Ano kaya kung sumama siya sa isang denominasyon? Nansa na tayo ngayon. Pero hindi siya nahadlangan ng malaking alok. Sa lapi, can you say amen? Magandang posisyon. The purpose of God has to be fulfilled. So, in the name of the Lord. Ang bride sa iba't ibang lugar. Papasalamat tayo sa Pilipinas. Amen. Meron tayong karapatan, free moral, tawag doon, freedom of religion. At alam nyo, yan ay nasa ilalim lahat ng espiritu ng Laodicea. Karapatan, 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 karapatan. At marami sa mga bansa na mayroong freedom of religion, ay ang unang nakarinig ng message. Inalagaan tayo ng Laodicea. Binigay lahat ng ating pangangailangan. Inalagaan tayo ng Laodicea ng kanyang mga technology para bigay sa atin lahat ng materialis ng message. Computer, amen, ang tape. Nung unang mangaral si Brother Branham, saka na-invento yung tape recorder. Kung kailangan, amen, gamitin ang kaaway para matupad ng anak niya ang kanyang dakilang layunin. Ang Diyos ang may pamamahala sa lahat. Hallelujah. Kung kailangan gamitin yung internet para maabot yung mga taong, amen, hindi maabot ng mga tao dahil bawal sa kanilang pag-ebanghelyo. Amen, walang kamalay-malay si Satanas. Yung inimbento niyang internet na lahat ng klase ng kalaswaan at karumihan ay pinadadaan niya doon ay ginamit ng Diyos para maabot yung mga predestinated seed doon sa lugar na hindi mapuntahan. God's purpose will be fulfilled. Nothing can stop it. Hallelujah. And one of these days, the bride, amen. Hallelujah. Ang testimony natin, ang patutuon natin, ang wawasak dito sa Laodicea. Para mat-fulfill
kalooban ng ating... Para lang ipakita ko sa inyo yung dakilang layunin ng Diyos na hindi maaawat sa ating buhay. Hallelujah. You are not randomly going through life. No. God is strategically guiding your life. You're not here by accident. Hindi ka kakapa-kapa habang ikaw ay humahayo para mamuhay dito sa ibabaw ng lupa. Merong mga precise na mga pangyayari na itinakda si Lord sa buhay mo. Ikaw ay personal na pinili ni Lord. Handpicked. At bago pa itatagas ang liputan, pinlano niya na ang mga mangyayari sa buhay mo. Pinaghandaan ka niya ng maraming mabuting bagay. Amen, na kailangan dumaan sa mga pagsubok, kailangan dumaan sa mga mahihirap na panahon, pero ang dulo nun ay yung dakilang layunin niya para sa iyo. Amen. Di ka niya pababayaan. Ikaw ay sasamahan niya hanggang sa dulo ng sanglibutan. May mga tao na ayaw sa atin, hindi natin mapilit. Praise the Lord. Huwag niyo ipilit ang sarili niyo sa mga taong ayaw sa inyo. Kasi alam niyo, ibig sabihin lang nun, hindi sila kasali doon sa divine purpose sa buhay mo. Wala silang kinalaman doon. Kahit anong pilit niyo. Kasi minsan, gustuhan natin na tanggapin tayo ng lipunan, tanggapin tayo ni brother, ni sister, o kung sino mang kulapo yan. Diba? Na stress tayo, nalulungkot tayo, bakit di ako matanggap? Bakit? Lahat namang ginawa ko na may misunderstand nila. Forget about it. Maglingkod ka kay Lord. Ituon mo ang isipan mo sa kanyang, amen, sa kanyang kalooban, sa kanyang kaharian. Tuparin mo kung anong narinig mo ang salita ng Diyos. Hayaan mo yung mga ayaw sa iyo. Dahil kung ayaw nila, ibig sabihin nun, don't take it personally. Don't take it personally. Isipin mo na lang, hindi sila kasama doon sa divine connection na itinakda ni Lord. Kung hindi sila yung mga tao, meron mga taong nandun sa bandang harapan. Bandang unahan, patuloy ka lang. Masusumpungan may mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Tunay na kakonekta mo. Tunay na may kinalaman sa katuparan. Can you say amen? Sa layunin ni Lord. Alala ko isang babae, papakilala na siya ng kanyang boyfriend sa kanyang mga magulang. Ay nag-iisip na silang lumagay sa tahimik. Ninenervy siya kasi ang balita niya, terror itong mga magulang nitong boyfriend niya. Paano ito? Papakilala na ako. Ang hirap lugurin ng mga magulang nito. At nung araw na yon, nagmamadali siya. Medyo sa kabisihan na late siya ng konti. Amen, konti na lang oras niya para dumating sa takdang panahon sa usapan nila ng kanyang boyfriend dun sa bahay. Ang nangyari, pag mamadali niya, paglabas ng bahay ay nasagi niya yung Coke in can. Ang nangyari, humagis ito, tumalamsik yung laman ito sa kanyang damit, sa kanyang laylayan ng kanyang palda. And so dahil wala na siyang oras, pinunasan niya na lang ng tissue paper at siya nagmadaling pumunta doon sa bahay ng kanyang boyfriend. At nung dumating siya roon, abay sinalubong siya ng aso nitong kanyang boyfriend. At hindi na siya hiniwalayan. Palaging nandun sa paanan niya. At buong panahon na nandun siya, pinakilala siya at lahat, yung aso, kung saan siya pumunta, sunod ng sunod, kung siya umupo, upo doon, kung saan siya pupunta, sumusunod sa kanya, kahit saan siya, hindi siya nilubayan ng asong yun. At sa dulo ng pagbisita niya, sabi ng mga magulang, alam mo Iha, ang dami na namin naging bisita, hindi makasundo ng aso namin. Pero sabi niya, hindi ko alam kung bakit yung aso namin giliw na giliw sa iyo. Sabi niya, there must be something special about you. Yung kinatatakutan niya na baka hindi ako matanggap kasi, ganito yung mga... Kung kailangan gamitin ni Lord, ang Coca-Cola.
You see my point? See my point? Mababaw na illustration, pero gusto ko ipakita sa inyo. Ang lahat ng pangyayari ay para isulong kayo para matupad ang sakdal na kalooban ni Lord sa buhay niyo. Amen? Hindi, wala silang kamalay-malay. Amen, yung aso, ang gusto yung amoy ng Coca-Cola na tumama. Yun ang dahilan. Sobrang pahalaga nila doon sa aso nila kasi lahat daw tinataulan, lahat, inaangilan ng aso nila, pero yung babaeng yun, ginawa nilang basihan nyo, ito na talaga. Para sa anak natin. Dahil gusto siya ng aso natin. Praise be to God. Just an illustration. Kung kailangan niyang, amen, pabaksakin yung controller, kung kailangan niyang ipasaksak ka sa adik, para ma-realize mo kung gaano ka iniingatan ni Lord. Kung kailangan niyang gawin yun, para lang magising ka sa katotohanan at madala ka niya sa kanyang sakdal na kalooban, gagawin niya. Kung kailangan niyang gumamit ng aso, ay gagawin niya. Amen. Last quote, please. Last quote. Pasensya na kayo. Ayaw kong iwanan ito dahil ito yung pinaka pangselyo ko sa aking mensahe. Nasaan na ba ako? Alright. Alright. Tungkol kay Moses, huminto ako dun sa quote. Moses being born with this great gift. Sa message na why Christ speak. Moses being born with this great gift of faith, then he was anointed and commissioned at the burning bush to deliver God's people. Now see what great qualities this man had. He was born for a certain thing. God had a purpose in it. God's got a purpose of you being here. See, if you can only get to that place, how much trouble you save God and yourself too. Moses, susunod, born, and then, sabi niya, he was brought to the place where he was anointed. And notice, the seed laying there with the intellectual conception. Nandun na yung purpose, nandun na yung germitized seed, pero ang alam pa lang ni Moses ay yung kwento ng nanay niya. Ang pagkaunawa niya, intellectual pa lamang. Amen? But the Lord was in control of his life all the while. Lahat ng pangyayari, ang Diyos nang may gawa. Siya na ang may pagmamaniubra. Pero ang sabi, kailangan dalhin siya ng Diyos dun sa lugar na yun. Notice the seed laying there with the intellectual conception, with all the faith that he was born to deliver these people, and yet it never came to life until that light from the burning bush flashed across it. Until he seen, not something he heard about or read about, but something he had seen with his eyes. Something that spoke to him. And he spoke back to it. Oh, how that did bring things to life. Anong pinapakita ko sa inyo? Merong panahon sa buhay natin ng Diyos ay mangungusap sa atin. Like that burning bush experience kay Moses. Marahil, merong mga dati ng believer, intellectually, alam niyo yung message. Intellectually, ganito, dapat ako elected, pinanganak ako para maghari at lahat, to be perfect, without spot or wrinkle, pero lahat intellectual. But you know, darating ka sa punto ng buhay mo na makakatagpo mo yung burning bush. There will come a time, yun yung sinasabi nating born-again experience. Yun yung baptism of the Holy Spirit. Can you say amen? Kung saan ang message, ang Diyos sa pamagitan ng mensahe ay mangungusap sa iyo. And you will speak back, you will respond. And then, you see the purpose of God in your life. Dati hindi mo alam, pero pinlano ka na, kaya ginabayan niya hanggang sa dumating ka sa puntong yan. And then, darating yung panahon, i-reveal niya ni Lord sa iyo ang purpose sa buhay mo, ang layunin niya sa buhay mo. Kaya anong sabi ni Brother Branham? Pag nanghusap si Lord sa iyo, bibigyan kanya ng pananampalataya, bibigyan kanya ng ambisyon, bibigyan kanya ng layunin. Wala nang magpapalihis sa iyo. Kahit anong kaway ng sanglibutan, wala nang magpapalihis sa iyo. Nanghusap na si Lord sa iyo. At ang isip mo ay sinuko mo na doon sa ipinahayag na layunin ni Lord. Amen. Ikaw ay nakatutok na doon.
because God has spoken to you. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin naman namin. Salamat po. Napakainam ng mga kaisipan. Napakainam na katotohanan. Minsan pa pinagtibay mo sa pamamagitan ng iyong salita. Kami, Panginoon, iluluhod. Tatawag kami sa Diyos na may kontrol ng aming buhay. At ipagtitiwala namin ang lahat, Panginoon, sa iyong kamay sa gabing ito. Taas natin sa Kanya lahat ng ating mga kahilingan sa ilang sandali. Purihin ang Diyos, dakila sa lahat. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Father. I want what you want for me. Now that you've spoken, Lord, I want to align my ambition. I want to align my purpose, Lord, my direction to your revealed purpose, Lord. Now I have a target, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. I want what you want for me, dear Lord. Whatever, wherever may be. Thank you, Lord. Whatever it is, I know that you know what's best
my Lord. I want what you want for me. I want what you want for me. Sabi ng message ni Brother Branham sa message, Taking Sides with Jesus, you've got a purpose, a target to hit. Doon ang galing yung aking title. You've got a purpose, a target to hit. Pag na-reveal ni Lord ang layunin niya sa buhay mo, then you've got a target to hit. Tayo lahat ay tumayo. Amen. Nawa ito ang sagot natin doon sa ipinahayag na kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Let's everybody now sing it. Oh, I want what you want for me, dear Lord. Whatever, wherever it may be, 'cause I know that you know what's best, my Lord. I want what you want for me. I want what you want for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Father. Gusto tawagin si Brother Arnel sa harapan. Unahan tayo sa panalangin. Yan ang magtatapos na natin gawain ngayong gabi. Amen. Praise We God. love you. Thank you. Tayo, yung mga kapatid. Lord, Panginoon, purihin ka, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa biyaya mo, Ama. Salamat, Lord, dahil, O God, Panginoon, paano kung walang biyaya mo, Lord, marahil hihinto na lang kami sa paglilingkod sa iyo. Sa lahat ng mga pagkakamali namin, nagawa, mga bagay na marahil natisod kami mga tao, Lord. Kung walang biyaya mo, hihinto na lang kami, Panginoon. But Lord, salamat po, Lord, dahil nakapahayagan mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Lord, ng progress, Panginoon. Ama, salamat, Panginoon, dahil, Lord, each step of the way, Lord, ay nais mo kami pumunta, Lord, sa kung anong kalooban mo, Lord. Lord, salamat dahil ikaw nagtakda at ang iyong tinakda, Panginoon, ay kahit kailanman, Panginoon, ay hindi mabibigo, Panginoon. Lord, narito, Panginoon, Ama, yamang sapat ang biyayang aming narinig galing sa iyo, Lord, Ama. Naway ang biyayang ito, Ama, igiya mo kami, Panginoon, sa pagsunod, Lord, ng iyong kautusan, Lord, na maiwasan namin, Panginoon, Ama, ang mga bagay, ang mga sin of omission, Lord, ang mga sin of commission, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, bigyan mo kami ng unawa, Lord, para makamit namin, Panginoon, matamo namin kung anong pinagagawa mo sa amin at maging kalugod-lugod kami, Lord. O God, help us, Lord, tanggalin mo, Lord, ang mga bagay na sa limutan, Ama, at tulungan mo kami, Lord, na mas makapag-focus sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, Panginoon, ingatan mo, Lord, ang mga patotoo, Lord, ng mga aspiring, Lord, ng mga ngaral, Panginoon. Dahil, Lord, alam ko, Lord, maraming bala ang kaaway para sa mga tumatayo sa pulpito, Lord, nagsasalita, nangungusap na yung salita, Panginoon. God, help us, Lord, sa aming mga immaturities, Lord. Help us, Lord God, na maingatan, Panginoon, ang mga patotoo, Panginoon. At Lord, naway maging pagpapala kami, Lord, sa kongregasyon at sa makakarinig nito, Lord, naway ang buhay namin, Panginoon, Ama, Lord, ay mag-illuminate, Lord, kung magliwanag ito, Panginoon, Lord, na makitaan kami ng buhay, Panginoon, sa labas, sa sambahayan, sama kami pumunta minsan pa, O God. Lord, naway paghihiwalay namin ito, Panginoon, Ama, ang kagalakan sa aming mga puso, Lord, ay, Lord, i-contain mo sa aming puso at maging kalakasan namin, Panginoon. Lord, purihin ka, Ama, Jesus. sa pangalan ng Hesus Kristo at samot dalangin. Amen. 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 God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa. Yes, I want what you want for me, dear Lord. Whatever, wherever it may be,
I know that you know